Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Karen Davila sa kanyang official channel ba ito? Official page sa Facebook. Title dito, Bakit tahimik si Trillanes sa flood control scandal? One-on-one interview with Senator Antonio Trillanes. Gandang tanong Kasi ang ingay ni Trillanes sa lahat ng nangyayari sa bansa, very active siya. Bakit pagdating sa flood control scam, tahimik siya? Ang galing na tanong ito ni sinupalpal ni Karen Davila itong madaldal na Trillanes. Sinasabi ng ilan, si Senator Trillanes ay tinitira ang mga Duterte, exposing the Dutertes, pero he's turned a blind eye sa flood control. Diba? At sinabi yun, hindi mo tinira si House Speaker Martin Romualdez, si Zaldico, na nahimik ka daw doon. When all these things happen, wala na ako sa government. 2019 pa yun. I-shortcut ko na yan. Wala na daw siya sa gobyerno. Kaya nananahimik siya. Bakit nakikisaw-saw siya kay Senator Bato yung pag-aresto ng ICC? Wala na. Palusot niya. Last term ko. Lahat ng mga aligasyon ko sa Duterte, nakalap ko when I was still a senator. Alam niyo, kung senador ako ngayon, I would have access to information and all that. Maaring tumindig din ako dyan. Kaso, hindi eh. I don't have anything. Wala naman ako mga kontrata ng DPWH o kung ano man. Hindi ko naman kilala yan si Bernardo. Yun po ang sitwasyon. At hindi naman kailangan lahat ng anomalya sa Pilipinas ako. Di ba? Kung meron dyang ibang tumututok at marami naman nakatutok sa flood control, by all means, go ahead. I will not stop you. Pero dito, kumaga, you're well equipped. Yes, I on the ball ako rito. Kaya kong tindigan lahat ng aligasyon ko sa kanila. What will happen if the Vice President is not convicted? They need 16 votes to convict. Let's hope hindi mangyari yan. At ako naman, kumpiyansa that the evidence will convince the senators na mag-convict. I've seen that happen and it might happen still. Ngayon, ang nakikita ko rito, isang gabay ng mga senador dyan is the pulse of the people. Pag lumabas yung ebidensya at nakita nilang naniwala yung taong bayan sa ebidensya, bababa yung numero niyan sa survey. Pag nakita ng mga senador na wala nang pag-asang manalo yan bilang presidente, bibitawan yan. Because that's what politicians do. They abandon ship pagka yung ship na yon ay lumulubog. Senator, at any point in time, sa totoo lang, di ka ba natakot? Did you want to give up? Yung death threats, hindi threats, talagang plots. Talagang nakuha natin yan. Hindi naman ako nagkumpiyansa, but was I fearful of my life? Parang hindi naman. I would like to believe na normal ako ng tao, hindi naman ako normal daw. Pero I just believe na kailangan kong gawin yon. Kumaga, I'm a fatalist. Kumaga, bahala na yung Diyos sa akin. Do you feel vindicated today? Yes, pero to be honest, hindi ako nagbubunyi because of that, because we're still in the middle of that war we are raging. This mission, hindi to tapos eh. Kumaga parang that vindication, personal vindication, won't mean anything kung hindi to magre-resulta sa accomplishment of the mission. We have to keep on trying. We have to keep on, kumaga, being conscious about the environment, about what we're seeing, what we're hearing from these people. Kasi, talagang iisahan ka eh. At malilinlang ka, madadala ka dun sa isang lugar na akala mo maayos yung pala hindi. So gusto niyo po naman na term ko. Lahat. Okay, so ang gagaling ng mga questions Doon sa tahimik siya. Hindi ako maniwala doon. Marami naman daw nagsasalita tungkol sa flood control.
Kaya siya, hindi na siya dapat makisawsaw. Ano yan, selective. Yan ang greatest corruption in our nation's history. Tapos tahimik ka. Saan lang siya nagsasalita? Duterte, Duterte, Duterte. Kaya nawalan na ako ng tiwala dito sa dating senador na ito. Yung tanong, what if BP Sara is acquitted? Hindi daw mangyayari yun. Malakas daw ang ebidensya. Tingnan natin ha. Baka may iiyak dyan pagdating ng panahon. Anong lakas ng ebidensya? Ang impeachment trial is not evidence-based. It is more of a political numbers game. Siyam lang ang kailangan ni BP Sara para ma-acquit siya. And nandyan na yung 13 brave senators. Paano pa kayo mananalo ng conviction? Sige nga. Kaya malayo. So, anong mangyari sa kanya pag nagpresidente si BP Sara? Siya na rin nagsabi, hindi na daw siya titira dito sa Pilipinas. Mangingibang bansa na daw siya. Pag natalo si Senator Risa, alis na ako sa Pilipinas. Manirahan ako sa Amerika. Sana tuparin niya ang kanyang salita. Sino pa bang nagsabi niyan? Meron pang mga ibang politiko na aalis sa bansa pag nanalo si BP Sara. So, salamat po, Madam Karen Davila. Kayo po, tunay kayong journalist. Walang kinakatakutan. Nilalabas nyo talaga kung ano yung katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga buslot na gyud kaayo og makita gyud nato nga karaan na kayo ang iyang yero og gipang sumpay lang gani tungod kay gaulanan na. So mura na gyud og mga bituon ang mga bangag-bangag. Ano ni ang among gihatag nga yero. Madagko na gyud og buslot. Nani ang among gihatag nga yero, so mag-atop na karon si Angkol. So ano ang itong tangkal. Ikaw na yun, kumanayan tayo. Kaya hari kauntungan ka. Suma na ang diri sa pikas, suma na pod ang diri sa pikas. Pag-atop pa. O karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga karon di kumulanan kay nang punta nga taas pa sa kinabuhi napakapangatag pa sa asa nga dapit kung dagan po ang iyang matawagan dagan kayong salamat kaniya kung man sa gumala nini
Dagan kayong salamat. Pila na to katuig ang imong atop call? Napulo ng tukaping katuig. So, ulan na nagyod. Ulan na, gusto ito nga nila, tarang na alas na nga. So, salamat kayo, call. Salamat sa Diyay.